So, ayun nga, dahil hindi natin sure kung ano ba talaga yung naging reason ng offload ng kapatid niya, hindi natin alam kung ano ba talaga yung mga requirements na hinanap ng immigration officer. So, eto lang po talaga yung masasabi ko. Kapag na-offload po tayo sa immigration, meron po silang reason kung bakit. And magbibigay po sila ng list of requirements na dapat mong i-comply na para magkaroon ka ng chance na makaalis ulit sa second or third attempt mo. Kasi kapag hindi po natin yun kinumply, yung hinanap nila ng mga requirements nung na-offload tayo and then gusto ulit natin mag-travel, the same purpose of travel, pero ibang destination, the same pa rin po yung hahanapin ng immigration sa inyo. For example, nag-flight ka as tourist. Dineclare mo na magtutour ka lang. Na-offload ka dahil meron silang hinanap na requirements. Ngayon gusto mong mag-try ulit. Tourist pa rin, pero sa ibang country na. Ganun pa rin po yung hahanapin ng immigration sa'yo. Tandaan po natin na kapag meron tayong offload record, kapag na-offload po tayo, dadaan po tayo palagi sa secondary inspection. Hindi po yun siya mawawala hanggat hindi mawawala yung offload record natin sa Philippine Immigration. Based po ito sa experience ko dahil na-offload na po ako before. So, nung na-offload po ako, every travel ko, even nung last travel ko na spouse visa na yung hawak ko, dumaan pa rin po ako sa secondary inspection. For third ko yun siya na travel, dumaan pa rin ako sa secondary inspection. And sabi ng immigration officer na nung last travel ko, i-delete na daw nila, buburahin na daw nila yung offload record ko para sa next na flight ko ay hindi na daw ako maabala pa. I don't know kung talaga bang binura nila yung offload record ko kasi yun na talaga yung pinaka-last kong travel, hindi na po ako umuwi ng Pilipinas. So ayun, kapag meron tayong offload record, dadaan po kayo sa secondary inspection hanggat sa hindi pa po binubura yung offload record nyo.